day lahat sa inyo guys. And ngayon guys, medyo patakip silim na yung araw. At saka kadating ko lang galing sa work. At saka ngayon guys, hindi maganda yung aking pakiramdam. Pero mayroon akong bagong mga isda guys na i-breed ko ngayon. So ito tingnan natin. So ito guys, yung mga isda na bago ko binili from the pet shop. So nilagay ko muna dito, saka ina-acclimatize ko muna sila dito sa tubig, no, para yung temperature ng tubig parehas lang din sa temperature ng tubig dito sa plastic. So kasi kung saan sila galing, iba yung temperature doon, pagdating dito iba din yung temperature. So kailangan i-acclimatize muna natin sila. So ang reason bakit kailangan natin i-acclimatize yung bagong isda natin na binili, no, para parehas yung temperature ng tubig sa plastic saka yung temperature kung saan natin sila ilalagay. Kasi pag magkaiba yung temperature, no, may tendency na magtalon yung isda. So yun yung minsan ang kadalasan na mistake, no, na ginagawa ng mga bagong fish keeper, no, hindi nila ina-acclimatize, and then later malaman na lang nila nagtalo na yung isda sa tank na kung saan nila nilagay yung bagong isda na binili nila from the pet shop. So ito guys, the guppy, no, ito yung bago ko binili, dalawang female na dumbo ear. Ito siya na guppy, red dumbo ear guppy. Ayan o, yan. So dalawang female lang binili ko. May maraming male, so pinili ko dalawang female lang kasi padamihin natin to. So ito binili ko, yung isa ay nasa 60 pesos, so dalawa, so nasa 120 yung dalawa. Yan, so mga female na to, and sa tingin ko buntis na to. So pero hindi pa to, matagal pa to mga anak. So lagaan muna natin until mag-drop sila ng fly. So ang next ko naman na binili ay ito ay mga yan, molly. So lyre tail mollies, no, tsaka itong white lyre tail molly. Ayan maganda to ng mga mollies guys, no, mga short body ito na mollies. And ang binili ko ay females lang. Yan, ito female. Ayun, laki na ng tiyan. Buntis na rin to, no? So itong puti, female din, buntis na rin. So alagaan muna natin to ng maayos. And then probably mga nasa 10 to 20 days ito mag-start na to mag-drop ng fry. So ilagay natin to sa mga breeding tank ko, and doon natin to alagaan until mga anak itong mga mollies. Yan, dahan-dahan natin lagay ng tubig, so, para hindi sila mabigla sa tubig. And then release natin to. So ito lang muna ang lagayan ko sa kanila, kasi yung lagayan ko na malaki ayusin ko pa, no, and i-set up din natin yung tubig. Ayan sila. Ayan, dalawang females. Ito na yung tank, no, reef tub. Maliit lang ito na reef tub. Ito yung malalaki, malalapad. So ito medyo maliit lang. And dito ko na ilalagay yung mga mollies na bago kong bili. Yan. So later, no, i-share ko din sa inyo kung paano kayo mag-condition ng tubig na ganito para sa inyong mga mollies saka mga guppies. So ito yung tubig, oh. Yan, condition na to para i-transfer natin dito yung mga mollies. So ito na guys, yung mollies, lilipat na natin to sa tank na pinakita ko sa inyo kanina. So ito na yung tank, oh, lipat na natin sila dito. Yan, so pag naglipat tayo,
O, padahan-dahan lang muna yung tubig. Ayan. Para hindi sila mabigla. Kasi yung tubig na pinanggalingan nila medyo clear na clear. Ayan. Ayan, hindi. Ito, release na natin. Ayan. Then, itong isa. Ayan, gusto ko rin i-release dito sana yung isa eh. Kaya lang, minsan mayroon kasing tendency na mag-away. Yan sila na dalawa. So, lipat na lang natin itong isa sa kabilang tank. Yung isa lang lagay natin dito para sigurado tayo na hindi sila mag-away. Ngayon itong isa, isa kamoli dito natin lagay. And ito na tank na to medyo malapad to compare to ito kanina, ganyan lang siya ka-iksi. Ito medyo malapad. May mga molis na rin dito, kailang maliliit pa na mga molis ang nandito. So dito na lang natin siya ilagay. And ayan, i-observe natin na hindi sila mag-away dyan. Probably nasa 20 days yan, mag-start na yan karoon ng mga molis na maliliit. Para ma-breed natin ang mga molis successfully, ang una na i-consider natin ay ang ating breeding tank, ang size ng breeding tank natin. Number 1 talaga yan na i-consider natin sa pag-breed ng molly na magiging successful tayo. Number 2 na i-consider natin ay ang water quality. So dapat maintain natin yung water quality, hindi roon ng bakterya yung ating tubig. Kasi kapag nagkaroon ng bakterya, may tendency na mamatay yung ating mga mollies sa ating mga breeding tank. And pangatlo natin na i-consider sa pag-breed ng molly successfully ay ang pagkain na pinapakain natin sa kanila. Ang molly, mabuhay sila kahit walang live food. Kahit pellets lang pakain mo sa kanila, okay lang sa kanila, buhay na buhay sila. So kahit ano kalasing pellets, basta fish food na quality. Actually yung pinapakain ko sa mga mollies ko, mga lang, PO1, yung fish food para sa mga bagong panganak na maliliit na mga isda, so tawag doon is PO1. Yun lang ang pinapakain ko sa kanila, and na breed ko naman sila ng successfully. So yun yung mga tatlo na mga bagay na dapat i-consider natin sa pag-breed ng molly na maging successful tayo. So ayan guys, quick update lang tayo, and sana nagustuhan nyo ang video na to. And kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to click the subscribe button and click the bell button para ma-notify ka sa pinakabagong videos ko. Once again guys, thank you so much for watching, and see you on my next video.